Sa isang madilim na dungeon ay namangha ang isang adventurer nang makita ang isang maalamat na dragon. Subalit naisip niya rin na katapusan niya na dahil nanginginig na siya sa takot hanggang sa tuluyan na siyang tinapos nito. Ngunit kalaunan ay nagising siya subalit nagulat dahil isa na lamang siyang skeleton. Bago pa ito mangyari ay nagsimula ang normal na araw ng bida nating si Rent Faina bilang isang adventurer. Nagtitingin ang mga adventurer sa quest board upang maghanap ng trabaho para sa araw na ito. Saka dumating ang mga kaibigan na napahanga dahil sa tiyaga ni Rent na pumasok sa labyrinth. Marami din ang adventurer na bumubuo ng mga party pero mas gusto niya daw ang solo leveling. Kaya solo siyang pumasok sa labyrinth na hindi pa natutuklasan at nasabik siyang gawa nito ng mapa upang ibenta ng mahal sa guild. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar kung saan niya nakita ang isang dragon na pinakamalakas sa lahat ng monster. Kaya naman naisip niya kagad na hindi na siya makakaligtas doon. Dahil dito ay naging isa na siyang undead. Naisip niya rin na hindi na siya pwedeng magbalik sa bayan dahil papatayin lang siya ng mga tao. Kaya naglakbay siya at nadaanan ng isa pang undead at isang slime. Saka naisip niyang humingi ng tulong kung may pumasok doon na ibang adventurer. Sinubukan niyang atakihin ang kapwa undead subalit wala siyang lakas dahil isang kalansay. Kaya naisip niyang gumamit ng Spirit of the Undead kaya nagkaroon siya ng lakas na patayin ang undead monster. Pagkatapos ay muling nagbalik ang ginamit niyang spirit sa kanyang katawan. Dahil dito ay naalala ni Rent ang kaibigang scholar na sinasabing maaari daw na mag-evolve ang mga undead sa isang ghoul. Kaya naisip niyang pagpapatayin ang mga monster doon upang mag-evolve siya sa isang ghoul. Nagtaka ang scholar dahil hindi umuwi ngayon si Rent samantala nakikipaglaban ito sa labyrinth. At ngayon ay balak naman niyang kalabanin ng isang slime pero mahirap itong patayin. Subalit nang umatake siya ay pinuntirya niya ang core nito kaya nagawa niya itong matalo sa isang atake lang at nag-drop ng magic crystal. Tapos kinuha niya ang mga slime fluid para ibenta bilang mga beauty products para may pambayad siya ng upa. Samantala sa guild ay hinahanap si Rent dahil may ipapakilala daw sa kanyang baguhang babaeng adventurer. Kaya sinabi na lang daw nila na magtungo ang bagong adventurer sa labyrinth kung saan palaging pumapasok si Rent. Hindi nakakaramdam ng pagkaantok at pagkagutom ang bida dahil isa na siyang undead. Subalit nakakagamit pa rin siya ng magic kaya ginamitan niya ng divinity ang tinapay para hindi ito mapanis. Saka nagplano siya kung paano mas mapapabilis ang kanyang evolution para makaalis na siya doon. Naalala din niya ang pangarap na maging mithril rank na pinakamataas na rank ng isang adventurer kaya nagpatuloy siya sa loob ng 10 taon. Kaya kahit naging isa siyang skeleton ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang goal lalo na ngayon na mas malakas na siya dahil sa nangyari. Kokolektahin niya sana ang slime fluid ngunit sumanib ito sa kanya at tuluyan na siyang nag-evolve sa isang ghoul. Kaya naisip niyang posible niya nang maabot ngayon ang mithril rank subalit hindi pa rin siya makapagsalita ng maayos kaya kailangan niyang mag-practice. Ang sunod niyang kinalaban ay mga goblin para mas bumilis ang progress. Ngayon ay napapalakas niya na ang espada para mapatay kagad ang mga ito nang marinig niyang may nakikipaglaban. At nakita niyang isa itong babae na kalaban ng isang undead na nagawa nitong maputol ang ulo. Pero di siya nagpakita dahil siguradong matatakot ito sa kanya. Nabighani siya sa kagandahan ng dalaga na ngayon niya palang daw nakita dahil kilala niya na ang halos lahat ng adventurer sa lugar. Sinundan niya ito at nag-alala siya dahil nag-respawn ng isa pang undead. At napansin niyang magaling ito sa espada pero kulang sa lakas kaya na-corner ito, ngunit lumaban pa rin kaso nahuli ang espada niya kaya bago mabulatlat ay nagpakita si Rent para makuha ang atensyon ng undead at kaagad niya itong hiniwa sa gitna. Ngunit katulad ng inaasahan ay natakot ito sa kanya. Ibinaba niya ang espada para patunayan na mabait siya at pilit niyang sinasabi na siya ay dating adventurer na si Rent kaya nagpasalamat ang dalaga sa kanya. Pero natatakot pa rin ito subalit sinamantala na ito ng bida para magpabili ng damit saka ibinigay ang kanyang salapi. Nagpakilala itong si Rina na nangakong gagawin niya ang hiling ni Rent. Samantala habang paalis si Rina ay napaisip si Rent kung lolokohin ba siya nito. Nakauwi na rin si Rina samantala ang bida ay nagpatuloy sa pagpapalakas gamit ang kakayahan kaya mabilis lang niyang natalo ang isa pang slime. At kalaunan ay di niya inaasahang magbabalik nga si Rina pero siniguro muna ng dalaga na siya nga si Rent at napansin nitong mas gumaling sa pagsasalita ang ghoul. Subalit natatakot pa rin ang dalaga dahil isa pa rin siyang monster. Tinignan ni Rent ang damit na nagustuhan nito. Tapos meron pang mga bots at bandage para tuluyang maitago ang balat ng ghoul kaya naiyak siya sa pagiging maalalahanin nito. Agad niyang isinuot ang mga damit pero nakalabas pa rin ang nakakatakot niyang mukha kaya nilabas ni Rina ang mask na agad niyang sinuot pero ayaw nang matanggal. Kaya sinubukan ni Rent na gumamit ng divinity subalit kulang ang kanyang magic power para maalis ito. Kaya humingi ng tawad ang dalaga dahil di niya alam na cursed mask pala ito. Ngunit ayos lang daw sa bida dahil pwede niya itong aipatanggal sa isang malakas na priest pag nakaipon na siya. Dahil sa kanilang pag-uusap ay hindi na natatakot si Rina sa kanya. Kaya agad silang naglakbay pabalik sa Maalt sakay ng karwahe. Subalit pagdating
pagdating ay natatakot si Rent na baka makilala siya ng guard kaya naisip nilang pumasok sa kabilang gate. Pero nag-alala si Rent na kapag nabisto sila ay matanggalan ng adventurer certificate si Rina. Subalit ayos lang sa dalaga dahil kundi dahil sa kanya ay namatay na ito. Pagpasok nila sa kabilang gate ay nais makita ng mga guard ang kanyang mukha. Kaya sinabi ni Rina na isinumpa ang maskara nito kaya ayaw maalis. Sinubukan din ito ng guard at nang hindi din nila maalis ang mask ay pinapasok na nila ito. Subalit pagkadaan ng karwahe ay umalis na ang bida upang hindi na maabala pa si Rina. Nagtungo si Rent sa bahay ng kaibigan niyang si Lorraine na natutulog pa. Pero nang ipinakita ang kanyang kondisyon ay hindi ito natakot. Sa flashback ay nagsusulat si Lorraine at nang kumatok ang bida ay nagkunwari lang pala siyang natutulog kaya di na ito nagulat sa nangyari kay Rent. Naniwala si Lorraine sa mga ikinwento ng bida. At napahanga si Rent dahil nanatiling kalmado ang dalaga kahit na nakita ang nakakadiring katawan ng ghoul. Nagkasundo din silang si Lorraine ang kukuha ng quest para sa kanya dahil di siya pwedeng makita ng guild. Pero ang kapalit ay nais siya nitong maging research specimen. Kinabukasan ay binili ni Lorraine ang kanyang magic crystals at slime liquids para magkaroon siya ng salapi. Tapos nagtungo siya sa blacksmith para ipaayos ang kanyang lumang espada. Sa nakaraan ay si Lorraine ang naging unang pinakabatang professor kaya nakapag-register siya na isang silver rank adventurer. At noon ay nakasama niya si Rent sa isang party para manguha ng mga herbs nang may dumating na monster kaya sinunog niya ito gamit ang malakas niyang mahika. Pero halatadong di sanay makipaglaban si Lorraine kaya daw ito sinamahan ni Rent. At dahil marami ring alam sa herbs ang bida ay nais magpaturo ni Lorraine pati na rin sa pakikipaglaban. Bago umalis ay ipinahiram muna ng mag-asawang blacksmith ang isang espada para may magamit ang bida. Subalit pag-alis ng mga ito ay nalaman ng dalawa na isinumpa siya kaya naawa ang mag-asawa sa kanya. Pag-uwi ay nagpasalamat si Lorraine sa masarap na luto ng bida pero solo niya ito dahil di nagugutom si Rent. Sa kanyang pagbabalik sa dungeon ay iniligtas niya ang isang lalaki mula sa slime. Saka iniwan niya ang lalaki pero nagmakaawa itong sumali sa kanyang party dahil kailangan niyang kumita kaya gagawin niya na lang daw itong tagabuhat ng gamit. Ngunit nadidistract siya sa sugat nito dahil ang paborito ng ghoul ay mga tao. Nagbalik sila sa kung saan niya nakita ang dragon at may nakita silang lagusan. At pagpasok sa loob ay biglang na-activate ang teleportation rune kaya naglaho ang lalaki tapos sumunod siya upang iligtas ito sa posibleng panganib nang makita niya ang giant skeleton dahil isa itong boss room. Agad namang sumugod ang bida subalit hindi umubra ang atake niya kaya muntik na siyang tamaan. At kailangan niya itong matalo upang makalabas sila kaya nag-enchant siya ng divinity sa sword at saka umatake kaya naputol niya ang isang paa nito at nang matumba ay sa kanya ito sinunggaban ng atake sa ulo. Pagkatapos ay pinagaling niya ang kasamang lalaki at nais niyang ibigay ang malaking magic crystal. Pero ang kapalit ay siya ang magiging runner ng bida pag may kailangan bilhin at pati sa pagkuha ng bagong quest. Tapos nais din ng bida na kumain sa resto nito kung kailan niya gusto subalit napaiyak ang lalaki dahil wala ang mga ito kumpara sa presyo ng magic crystal na hawak niya kaya siguradong hindi na magsasarado ang kanyang resto. At bago sila umalis ay naisip ng bida na magbalik dito kapag mas lumakas na siya. Nagtungo sila sa resto nitong Red Dragon Pavilion kung saan naghihintay ang maganda nitong asawa. At nang ipakita nito ang magic crystal ay nag-alala ang asawa na baka maskam ulit sila. Pero pinangako ng lalaki na mabait na tao si Rent dahil di niya na kailangang kumalaban ng monster dahil magiging runner na lang siya nito. Saka nagpakilala ang mag-asawa na sila Lores at Isabel. At bago siya umalis ay tinanong nito ang pangalan niya pero pananatilihin nila itong sikreto. Subalit naisip ni Rent na kung wala sana itong pamilya ay kinain niya na ito sa loob ng labyrinth. Nawawala na siya sa control sa katawan kaya pag uwi ay niyakap niya si Lorraine tapos naglaho ang mask nito at kinagat ang dalaga na napakasarap daw. Pero dahil nandoon pa rin si Rent ay pinatulog niya na lang ito gamit ang mahika. Nang magising ay maayos na muli ang bida kaya humingi siya ng tawad. Giit ng dalaga na inaasahan niya ng magiging ganito si Rent dahil isa siyang ghoul. Ngunit sa pag-aalala ay nais munang makita ni Rent ang kinagat niya at ginamitan ito ng divinity kaya agad itong gumaling at naging flawless ulit. Tapos napansin nilang medyo nag-regenerate na rin ang mga laman ni Rent kaya nagmumukha na siyang tao. Saka nagagawa niya na ring baguhin ang anyo ng mask kung saan niya gusto. Subalit hindi pa rin nila ito matanggal pero mas nakakapagsalita na siya ngayon ng mas maayos. Kaya nagkaroon si Lorraine ng ideya na dahil ito sa pagkagat ni Rent sa kanya. Kalaunan ay napagtanto ni Lorraine na nag-e-evolve ang bida ayon sa kagustuhan nito. Kaya naalala ni Rent na noong naging skeleton siya ay nais niyang maging kamukha pa rin ng tao kaya tila patungo siya sa pagiging isang vampire. Subalit giit ng scholar na walang kasiguraduhan kung makabalik pa ito sa pagiging tao. Ngunit siguradong susuportahan daw siya ni Lorraine pero pinaghuhubad na siya nito upang makakuha ng record para sa kanyang experiment. Kinabukasan ay naiinis si Cloak dahil bungi-bungi ang espadang
ipinahiram niya. Kaya sinabi ng bida na ginamit niya kasi ito sa giant skeleton sa mga sikretong silid sa labyrinth. Pero dahil di pa natatapos ang kanyang sword ay pinahiram ito ng bago. Saka nadaanan niya sila Lores at Isabel na namimili ng mga recipe para sa muling pagbubukas ng resto dahil sa tulong niya. Nagsagawa ng alchemy si Lorraine para makagawa ng laso na nais ipainom kay Ren. Pagkainom ay sumikip ang dibdib nito pero di namatay sa matinding lason. At kahit na nag-evolve na si Ren sa isang troll ay hindi niya pa rin kinakailangang matulog pero natatakam daw siya sa tao kaya binigay ng scholar ang isang bote na may dugo nito na kailangan niyang inumin upang hindi na daw siya muling mawala sa control. Nang tikman niya ito ay napakasarap kaya titipirin daw ito ng bida. Nais daw kumuha ni Ren ng quest sa guild pero nagbabala si Lorraine na mapapansin siya kahit isa lang siyang low ranker dahil kilala ang kanyang pangalan dahil sa dami ng natulungan. Kaya para di malaman ng mga tao na siya si Ren ay magbago na lang siya ng pangalan at magsimula ng bagong rank bilang isang adventurer. Sa guild ay nagtungo siya kay Sheila at nag-register ng bagong identity mula sa Rent Fina at ngayon ay Rent Vivi. Kaya naalala ni Sheila ang kaibigan na si Rent na nawawala daw. Natanggap na ang kanyang application dahil common naman ang pangalan na Rent kaya naging isa na siyang Iron Rank adventurer. Pagbalik niya sa labyrinth ay nakita ang dalawang adventurer na nakikipaglaban sa isang slime at isang goblin. Saka nagmadali na siyang magbalik sa lugar ng skeleton boss patungo sa isa pang teleportation rune at nakarating sa silid ng isang yumaong nilalang. Ngunit isang babae ang nakakita sa kanya at inatake siya ng magic nito. Dahilan para masunog ang kanyang damit subalit nang makita ang kanyang katawan ay hindi na siya tinapos nito dahil isa pala itong elf kaya ibinigay pa ang suot na robe sa kanya at binigyan din siya ng mapa na automatic na sinusulat ang napupuntahan mong lugar. Tapos dinala na siya nito sa entrance ng labyrinth. Nagtataka si Lorraine kung ba't lapitin si Ren sa iba't ibang mga nilalang. Saka nakita nila sa mapa ang real-time na lokasyon ng dalawang adventurer na nakita ng bida kanina. Kaya naisip ni Lorraine na isang makapangyarihang gamit ito na tila isang national treasure. Nalaman din ni Lorraine na isang ultra-rare magic robe ang binigay sa kanya kaya di tatalab ang mga blade dito. Kaya nais daw magbalik doon ni Rent para magtanong. Pagbalik sa labyrinth ay naisip ni Rent na hindi isang sumpa ang nangyari sa kanya dahil lumalakas na siya kaya posible na talagang maging mithril rank adventurer. Tapos nagbalik siya sa guild upang kumuha ng mahihirap na quest. Matapos ang maghapon ay natapos na kaagad ni Rent ang mahirap na quest na ipinagtaka ni Sheila. Subalit naghihinala na rin ang ibang adventurer sa kanya. Nais daw ni Sheila na kumuha na siya ng bronze exam upang tumaas ang kanyang rank. Ngunit pagbalik kay Lorraine ay nagulat ang dalaga dahil ginaya pala ni Rent ang last name ng mga relative niya sa bagong identity. Giit ng bida na ayaw niya kasing isipin ng mga tao na may weirdong lalaki na kasama sa bahay si Lorraine pero wala daw pake ang scholar sa kanyang image. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bronze examination. Nagulat si Sheila dahil akala niya ay sa susunod na buwan pa ito kukuha ng exam. Saka magsisimula daw ang exam sa kanilang kaalaman sa mga guild regulations at monster materials. Nagsimula ang pagsusulit at nakita niya doon ang mga bagong adventurer na nakita sa labyrinth. Nahihirapan ng mga ito pero easy lang sa bida dahil sa kanyang mga kaalaman. Pagkatapos ay sinabi ni Sheila na nakakuha daw siya ng perfect score. Pero para sa practical exam ay bubuo daw sila ng party at gagawin ang request ng guild. Kaya makakasama niya sila Reyes at Lola sa nasabing raid party. Giit ng examiner na ang practical test ay kailangan nilang hanapin ang isang lokasyon sa Labyrinth of the New Moon bago mag-umaga. At ang unang raid party na makakarating ay magkakaroon ng mga perks. Papasok na sana ang mga kasama nang mapansin ni Rent na luma na ang mapa nila kaya bumili sila ng bago sa isang merchant at nalaman nila ang mga pagbabago sa Labyrinth of the New Moon. Pagpasok nila ay agad na nakakita ng maraming undead. Agad na nag-energy boost si Lola saka pinagpapatay ng dalawa ang maraming skeleton. Ngunit nahuli ng isa ang espada kaya tinulungan ng ating bida. Tapos napansin ni Rent na na-attract ang mga monster sa isang supot ng insenso. Saka naramdaman niyang may nag-aabang na ambush ng kapwa adventurer pero matapang na nanguna ang bida sa kasinalag ang atake ni Kalbo at ipinasa ito kay Reyes. Tapos nakailag si Rent sa palaso sa katuluyang pinatulog ang archer. Saka nasalag niya din ng magic at winasak ang staff nito. Natatalo si Reyes kaya sinilaw ito ni Lola ng liwanag saka pinabayaan na sila ng bida para magkaroon sila ng karanasan hanggang sa tagumpay na nila itong natalo. Saka itinali ang tatlo at nangako si Reyes na susunod sa utos ni Rent dahil nakita niyang alam nito ang ginagawa. Pero bago sila umalis ay napansin pala ni Rent ang nagbabantay na lalaki dahil nagtatrabaho pala sa guild ang mga ito. Ipinatawag si Sheila ng guild master tungkol kay Rent Vivi. Dahil wala daw itong kahit na anong record kaya nais niyang mag-imbestiga si Sheila tungkol sa pagkatao nito. Samantala para makarating sa destinasyon ay kinakailangan nilang dumaan sa boss room. Tapos may dumating na mayayabang na kumukuha din ng exam pero pabor daw ito sabi ni Rent. At nang magkainitan ay nagulat silang pumayag si Rent na maunang pumasok ang mga ito. Kaya pumasok ang mga ito na fresh subalit mamaya ay nakarinig sila ng pagsigaw kaya hindi pa nagtatagal ay lumabas na ang mga loko na nalaspag dahil napakalakas daw ng boss sa loob. Kaya kinabahan ng
dalawa pero naglakas loob pa rin silang pumasok.